Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Kuya Red at may bagong kwento na naman ako para sa inyo. Kwento ito ni na Araw at Hangin. Halina't samahan niyo ako at tapusin natin ang buong istorya. Ang pamagat nito, si Araw at si Hangin. Kwento ni Guzale Manicavel mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw anak ko, patihira. Pamati kita ang istorya, samit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy kita. Isang araw, nagkasagutan sina Araw at Hangin kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Nabubunot ko ang mga puno at napalulubog ang mga barko. Pagmamalaki ni Hangin, hindi mo magagawa ang alinman doon. Ngumiti lamang si Araw. Hindi ibig sabihin noon ay makapangyarihan ka na. Sagot niya, maaari kitang takpan ng mga ulap upang wala nang makakita sa iyo. Babala ni Hangin. Hindi mo kayang gawin yan sa akin. Hamon pa niya. Nagpakita ng mainit ng ngiti si Araw. Sa palagay ko, ay mas malakas pa rin ako kaysa sa iyo. Mahinahong sagot nito. Nagsimula ng mapikon si Hangin. Hindi siya papayag na mas malakas si Araw kaysa sa kanya. Kung gayon, ay magkakasubukan tayo, pahayag ni Hangin. Umihip ng umihip si Hangin upang ipakita ang kanyang lakas. Subukin natin kung sino sa ating dalawa ang may mas maraming napatumbang puno. Hamon niya. Simplehan lang natin, sagot ni Araw. Nakikita mo ang taong iyon? Yumuko si Hangin at nakakita siya ng isang taong naglalakad sa daan. Masaya siyang sumisipol habang nakasabit ang isang balabal sa kanyang balikat. Susubukin ba natin kung sino sa atin ang unang makapagpapatapon sa kanya paalis sa daan? Tanong ni Hangin. Hindi. Masasaktan lamang siya. Susubukin natin kung sino sa ating dalawa ang makatatanggal ng kaniyang balabal. Sagot ni Araw. Agad na umihip ng napakalakas si Hangin. Pabalik-balik at paikot-ikot siya. Nanginginig ang mga puno sa kanyang lakas. Ngunit sumimangot lamang ang tao at mas lalong binalot ng balabal ang kanyang sarili. Namuo ang buhawi sa kalawakan. Tumakbo at nagtago ang mga hayop at mas lalong umugong ang lakas ni Hangin. Hinigpitan pang lalo ng tao ang pagbalot ng balabal sa kanyang katawan. Matapos ang ilang sandali, ay nawala ang buhawi. Humina at napagod si Hangin. Suko na ako! Hiningal na pahayag ni Hangin. Hindi ko kaya! Nangihina sa pagod si Hangin, kaya nagpahinga siya sa ibabaw ng ulap. Ngayon ako naman! Pahayag ni Araw. Humikab lamang ang Araw at agad na iniunat ang kanyang mga sinag. Unti-unti siyang lumiliwanag at lumalaki sa kalawakan. At biglang uminit ang paligid na para bang panahon ng tag-init. Tumingala ang tao habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Nakapagtataka ang panahon ngayon. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ay hinubad niya ang balabal at kinipkip. Mukhang nanalo ka nga! Pagsang-ayon ni Hangin. Pumalakpak siya at kumalat ang mga dahon.
Hindi mo kailangang saktan ang tao upang tanggalin ang kanyang balabal. Nakangiting sabi ni Araw kay Hangin. Nagtawanan sina Hangin at Araw. Nagpatuloy ang tao sa paglalakad habang masayang sumisipol. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong Si Hangin at si Araw. Mga bata, napakagandang kwento. Ano nga bang aral ang makukuha natin dito? Ipinapakita sa kwento na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayahan. Kaya dapat hindi natin kinukumpara ang sarili natin sa iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!